lesson natin ngayon ay sa paglalang, sa paggawa. Ang ating pag-aralan ngayon ay kung paano ginawa ang mundo. Makikita mo ba yung picture? Paano ginawa ang mundo? So, nasa Bible natin mababasa. Ito yung Bible na sinasabi, Bible. Itong Bible, meron siyang 66 na mga libro. Yan ba? Genesis, Exodus, so 66 siya na books, tapos ginawang isa. So ito lahat na mga libro na to ay mga sulat to tungkol lahat sa Panginoon tungkol lahat sa Panginoon. So ang Old Testament, ang nakasulat dito sa Old Testament noong unang panahon, nung wala pa si Jesus. Ang nagsulat, ang mga propeta. Ang mga propeta, yung mga taong bawa na nanaginip sila, kinakausap sila sa panaginip ng Panginoon. Yung iba naman, kinakausap sila ng Panginoon. Tapos yung parang merong nagdidikta sa kanila, tapos sinulat nila ito. Hindi galing sa kanila yung pagsulat. Sila lang nagsulat, pero lahat galing sa Panginoon. Kasi sa Old Testament, lahat ng story dito tungkol sa Panginoon. Yan ang laman ng Bible. Ang sa New Testament naman, ang ano naman ito, ang nakasulat naman dito sa New Testament, nung nandito na si Jesus, nung pagkasilang ni Jesus, paano siya pumunta dito sa langit. So, tungkol pa rin kay Jesus. So, lahat ng, kung ating pag-aralan, lahat ng story dito sa Bible ay tungkol lahat sa Panginoon. Sa Panginoon, sa Ama, tapos kay Jesus. So, ngayon, ang unang libro, pinakaunang-unang libro na nandito, ang pangalan ng libro ay Genesis. Ang nagsulat niyan ay si Moses. So, ngayon, ang sabi diyan sa Bible, sa Genesis 1:1, nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at lupa. So, ginawa ng Panginoon ang ano? Ang langit at ang lupa. Kasi wala pa. Ginawa pa niya, no? Nung unang-una. So, gumawa siya ng lupa. Yan, lupa. At gumawa siya ng langit. Sa Genesis 1:1. Tapos, sa Genesis 1:2, at ang lupa ay walang laman. Walang laman daw ang lupa. At walang anyo at walang laman. At ang kadiliman ay suma sa ibabaw ng kalaliman. So, ganyan. Dilim lang siya ang mundo. Kasi ang Espiritu ng Panginoon, ng Diyos, at ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig. So, nandyan ang Espiritu ng Panginoon. Kaya siya nga ang naggumawa sa lahat, sa mundo, sa lupa, sa mundo, sa langit. At sinabi niya sa Genesis 1:2, magkaroon ng liwanag. Ano sabi niya? Magkaroon ng liwanag. Anong nangyari? Nagkaroon ng liwanag. Sinabi lang ng Panginoon na magkaroon ng liwanag. At sumunod, no? Nagkaroon nga ng liwanag. So, ganyan makapangyarihan ang Panginoon ay, ganyan niya ginawa ang liwanag natin. Tapos sa Genesis 1:4, at nakita ng Diyos ang liwanag na mabuti, at ihiniwalay ng Diyos ang liwanag sa kadiliman. So, ganyan, dilim. Tapos ginagyan niyang liwanag at dilim. So, liwanag lang, Nay. Yung nakikita mo yung araw, pag walang sun, pag walang sun, yung parang makulimlim, parang ganun lang. Kasi hindi pa niya ginawa ang araw at buwan. Liwanag pa lang ang ginawa niya.
So hiniwalay niya ang liwanag sa dilim. So ang ano daw, ayan na siya. Ang liwanag, hiniwalay niya ang dilim, hiniwalay niya ang liwanag. Sa Genesis 1:5, at tinawag ng Diyos ang liwanag na ano ang liwanag? Araw. At ang kadiliman ay tinawag niya na ang kadiliman na gabi. So ang liwanag araw, ang kadiliman gabi. Pagkatapos niyan, araw, tapos gabi, tapos bukas na naman ng umaga. So tapos na ang unang araw. Ang sunod na naman ng araw, pangalawang araw na. So ano ang ginawa ng Panginoon sa pangalawang araw? Sa Genesis 1:6. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng isang kalawakan sa gitna ng tubig at mahiwalay ang tubig sa kapwa tubig. Sinabi na uli ng Panginoon na magkaroon ng isang kalawakan sa gitna ng tubig at mahiwalay ang tubig sa kapwa tubig. So nangyari ulit sa Genesis 1:7. So ganyan, no? Ganda-ganda, no? At ginawa ng Diyos ang kalawakan at ihiniwalay ang tubig. So kalawakan doon, di ba kanina wala pa, puro pa yan tubig, kadiliman pa, tubig pa. Tapos ngayon gumawa siya ng kalawakan, tapos hiniwalay niya sa tubig na nasa ilalim ng kalawakan sa tubig na nasa itaas ng kalawakan at nagkagayon. Kasi sinabi ng Panginoon magkaroon ng kalawakan, tapos humiwalay ka sa tubig. Sumusunod sila sa Panginoon lang. So kailangan, yung ating Panginoon na gumawa niyan, siya ang ating kikilalanin na Panginoon, sambahin na Panginoon. Yung gumawa nito na iba, hindi yung kung sino lang na Diyos. So ang totoong gumawa ng mundo, gumawa sa atin, yun ang totoo nating Panginoon. So yan ang kikilalanin natin. So anong nangyari? Sa Genesis 1:8. At tinawag ng Diyos ang kalawakan. Ano ang tawag niya sa kalawakan? Tinawag niyang langit. At nagkahapon at nagkaumaga, natapos na ang ikalawang araw. Yan ang ginawa niya sa ikalawang araw. Sa kadagatan, hiniwalay niya ang kalawakan. At ano ang tawag sa kalawakan? Tinawag siya na langit. So, gumawa ng langit ang Panginoon. So natapos na ang ikalawang araw. Nasa ikatlong araw tayo. Genesis 1:9. Sinabi ng Diyos, ano na naman ang sinabi niya? Magtipon ang tubig na nasa silong ng langit sa isang dako at hayaang lumitaw ang lupa, at ito ay nangyari. Diba puro katubigan ay sinabi niya na lumitaw daw ang lupa. Tapos pag sabi niyang lumitaw ang lupa, lumitaw ang lupa. Sa langit, tas lumitaw ang lupa. So ganun kapangyarihan ang Panginoon, no? Siya lang ang gumawa niyan. Tapos sa Genesis 1:10, at tinawag ng Diyos ang tuyong lupa na lupa. At ang tubig na natipon ay tinawag niyang, di ba kanina katubigan lang yun, no? Ngayon, yung tubig, nawag niyang dagat. At yung lupa, tuyong lupa, tinawag niyang lupa. Sumiro ng lupa at dagat. Tapos nakita ng Panginoon na mabuti daw ang ginawa niya. Maganda. Tapos anong ginawa pa niya? Genesis 1:11. Sinabi ng Diyos, sibulan ang lupa ng halaman. Pagsabi niya ng sibulan daw, patubuin. Tumubo ang mga halaman ng mga tanim na nagkabinhi. Tanim ba na yung mga buto, na may mga buto, at ng mga punong kahoy na namumunga. Sinabi ng Panginoon, tumubo kayo halaman, tanim na mga nakakabinhi, para may binhi, maitanim. Tapos mga
punong kahoy na namumunga ayon sa kanyang binhi. Ang bawat isa ayon sa kanyang uri sa ibabaw ng lupa. At nangyari hindi. Nangyari uli. Tumubo uli. Nandyan na sila kaagad. Tumubo sila. Nung sinabi ng Panginoon, tumubo kayo. So, meron ang lupa, meron ng laman ng mga kahoy at halaman. So, sa Genesis 1:12, at ang lupa ay sinibulan ng halaman ng mga tanim na nakabinhi ayon sa kanyang sariling uri, at ng punong kahoy na namumunga ayon sa kanyang binhi, bawat isa ayon sa kanyang uri. At nakita ng Diyos, ano daw, nung nakita niyang may mga tumubong halaman at punong kahoy, magbuti daw, maganda, mabuti yung ginawa niya. Kaya yan yung mga sari-saring bunga ng kahoy. O, mga gulay, na may mga binhi, halaman, tapos mga prutas, yung kinain natin kaninang blingbing, mga Indian mango natin dyan, mga mangga, avocado. So lahat-lahat, ginawa, niredy ng Panginoon lahat ng yan. Kasi para kanino yan? No, bago niya ginawa ang tao, inanuhan muna niya, na inuna niyang ginawa yung mga kailangan ng tao. Kasi pagkain niya ng tao na yung ginawa niya, no? May mga dahilan yung mga paggawa niya kung para kanino yan. Tapos nasa Genesis 1:13, nagkaroon ng gabi at nagkaroon ng umaga. So pagkatapos niyang ginawa ang lupa at yung tubig, hiniwalay niya, tinawag ng dagat. Tapos yung lupa, tinaniman niya ng, pinatubo niya ang mga halaman at mga pruta, punong kahoy ng mga may prutas. At ngayon, natapos na, gabi na araw, gabi na. Sunod na umaga, ikatlong araw. So tapos na ikatlong araw. Ngayon, sa ikaapat na araw, anong ginawa niya? Sa Genesis 1:14, sinabi ng Diyos, magkaroon ng tanglaw, ilaw, sa kalawakan ng langit upang ihiwalay ang araw sa gabi. Di ba kanina na mayroon ng gabi at araw? Pero ang gabi, wala pang liwanag, madilim pa. Ang araw din, meron siyang liwanag na liwanag lang, pero wala pa siyang araw. Liwanag pa lang siya. So, at ang mga ito ay magiging palatandaan para sa panahon, sa mga araw at sa mga taon. So, umiikot ang araw, tapos buwan, di ba? Ang buwan, maliit na buwan, hanggang palaking buwan, hanggang paliit na buwan, hanggang iikot ang araw, babalik uli doon kung saan yung buwan, dadating uli ang buwan. Tapos yung ano naman, ang araw, palatandaan din siya ng araw na kasi nung unang panahon, wala mang anong oras, wala mang relo. So sa araw, malalaman mo kung pag umaga, makikita mo kung saan na ang araw, malalaman mo kung anong oras. Tapos kung nandoon na sa gitna ng ganyan, di ba, 12:00 na. So pag akyat ng araw, malalaman mo rin. So dyan lang noon nakaano ang oras ng tao kasi wala mga relo. Tapos pag doon na siya, pag lulubog na ang araw, malalaman mo na paggabi na siya. So doon lang nagbabantay. Palatandaan para sa panahon at sa mga araw at sa mga taon. At saka importante din ay na malaman natin ang araw. Kasi malaman natin na unang araw, pangalawang araw, pangatlong araw, panglimang araw, pang-anim na araw. Kasi ang paggawa ng Panginoon na meron siyang isang araw, pangalawang araw, pangatlong araw, pang-apat, panglima, pang-anim na natapos niya. Kasi importante para malaman natin sa 7 araw kung anong gagawin natin. So umikot-ikot-ikot lang ang linggo.
So, anong nangyari sunod? Genesis 1:15. At ang mga ito ay naging tanglaw sa kalawakan ng langit upang tumanglaw sa ibabaw ng lupa. At ito ay nangyari. So, sinabi ng Panginoon na magkaroon ng araw, magkaroon ng buwan, at nagkaroon niya, no? Kasi sumusunod sila sa Panginoon na gumawa ng lahat, no, ng buong mundo at lahat ng mga bagay dito sa mundo. Sa Genesis 1:16, nilikha ng Diyos ang dalawang malalaking tanglaw. Ang malaking tanglaw ay upang maghari sa araw. So, ang malaking, mas maliwanag na yung sa araw na sun, araw, mas malaki siyang liwanag. Oo, nilagay niya sa araw. Yun namang maliit na liwanag, yun ay buwan, nilagay niya sa gabi. Tapos yung buwan, dinagdagan niya ng mga bituin. So yan ang ginawa ng Panginoon sa ika-4 na araw. Ang malaking araw nilagay sa araw, ang sun, at yung moon nilagay sa gabi at dinagdagan ng stars. So, natapos na ang Genesis 1:17. Ang mga ito ang nilagay ng Diyos sa kalawakan ng langit upang tumanglaw sa ibabaw ng lupa, upang mamahala sa araw at sa gabi, at upang ihiwalay ang liwanag sa kadiliman. At nakita ng Diyos na ito ay mabuti. Tuwing gawa ng Panginoon, ang mga gawa niya ay sinasabi niyang nakikita niya na mabuti. No? Yung mga ginawa niya, mga mabuti lahat. Wala siyang ginawa na hindi mabuti. Tapos ngayon, Genesis 1:19, lumipas ang gabi at sumapit ang umaga ng ika-4 na araw. So, natapos na ang ika-4 na araw na ano nga ang ginawa niya? Ang araw, ang buwan, at ang stars. Yun ang ginawa niya sa ika-4 na araw. Ngayon, ika-5 araw na. Genesis 1:20. Pagkatapos sinabi ng Diyos, magkaroon ng iba't ibang hayop. Diba? Excuse me, diba may lupa na may tanim na ang lupa, pero wala pa mang gumagalaw-galaw doon sa lupa. Eh, ano mang mangyayari sa lupa at mga tanim kung wala mang gagalaw-galaw doon, walang kakain doon sa mga tinanim ng Panginoon, at wala ding maggamit noon. So, nilagyan niya ng mga hayop. Yung tubig pala hindi pa pala to lupa ang nilagyan niya. Ang nilagyan pa pala niya ngayon ay tubig. Di ba yung tubig walang laman? Parang kulangan ang Panginoon na tubig lang. So, nilagyan niya ng, ano ang nilagay niya sa tubig? Drum? Mga isda. Yung dagat ba nilagyan niya isda. Iba't ibang isda. Sari-saring isda. Nilagay niya doon sa dagat. Oo. Tapos ngayon, ang kalawakan wala ring ano doon, kito-kito, walang kaano man na walang gumagalaw-galaw sa himpapawid. No, anong ginawa niya sa himpapawid? Mga ibon. So ngayon, sabi niya, lagyan ng magkaroon ng mga hayop, isda, kaisda, sari-saring isda sa tubig. Pag gano'n lang ng Panginoon, marami ng isda sa tubig. Tapos nung sinabi niyang magkaroon ng mga ibon sa himpapawid, nagkaroon ng ibon sa himpapawid. Ayan na yun. So, sa Genesis 1:21, kaya nilikha ng Diyos ang malalaking hayop sa dagat. No? Alam mo, ang mga hayop, mga dolphin, mga tuna, mga ano-anong isda, malaki, maliit. At ang lahat ng uri ng hayop na nakatira sa tubig. So, lahat dyan, mga anong gusto nyong kainin na isda, nandyan.
At ang lahat ng uri ng hayop na lumilipad, nasiyahan ang Diyos sa nakita. Kasi di ba wala pang gumagalaw doon sa kalangitan, kaya nilagyan niya ng mga ibon. No, mas kulang na walang mga gumagalaw doon. So nilagyan niya ng mga ibon doon. Tapos ngayon, nung nilagay niya ang mga ibon, asan ba naman? Hindi naman lahat ng oras, di ba, ang mga ibon nasa ano sila lumilipad. Kailangan din nila ng mga kahoy na maanohan nila silungan. Kaya yun, ready na ang mga kahoy. At saka kinakain nila na prutas, di ba? O, doon, ready na sa lupa. Nilagay. Bago ginawa ang mga ibon, na ready na ang pasilungan ng mga ibon at pagkain nila. Tapos ang mga isda, anong kinakain nila? Kumakain din naman ang isda, kumakain din ng isda eh. At saka yung iba, mga halaman siguro dyan sa ilalim ng isdagat, baka kasama na yan na ginawa ng Panginoon. May mga halaman din yan eh sa baba ng dagat. Tapos yung mga isda, kinakain daw nila ay ang malaking isda, kinakain nila maliliit na isda. Yung malaking isda, kinakain yung maliit na isda. Yung maliit na isda, kainin yung mas maliit na isda. O ganun daw yan pagkain nila. So, nung nakita ng Panginoon, mas nasiyahan siya. Kisa yung himpapawid lang na walang gumagalaw. Ngayon may gumagalaw na. Di ba, pag makakita tayo ng mga ibon, ang ganda tingnan. Yung mga isda, ang ganda din tingnan. Pag may gumagalaw, may buhay, no? Tapos ngayon, ayan, sa Genesis 1:22. At binasbasan niya ang mga ito, panalanginan ng Panginoon, sabi niya, magpakarami kayo, kayong mga hayop sa tubig at mga hayop na lumilipad. Ang mga tanim ay hindi niya sinabihan na magparami kasi parang ang tanim, tumutubo lang sila. Sabi nila may buhay din naman pero hindi naman kasi gumagalaw ang mga prutas, no? Pag may mahulog lang, tumutubo lang. Pero nay, ang mga isda nay, at ang mga ibon, kailangan nila na magparami. Nanganganak din kasi sila. Parang tao din sila na iba. Nabubuntis din sila, nanganganak din. Nangingitlog. Nangingitlog, nanganganak din sila. Kaya sabi ng Panginoon, magpakarami kayo. Kasi nay, malaki, malawak ang mundo. Kailangan nilang punuin ang mundo. Kagaya noon, si Adan at si Eva, sila lang ang tao. Sabi ng Panginoon, magpakadami din kayo. Kasi malaki ang ginawa ng Panginoon ng mundo para mapuno ng tao. Kagaya ngayon, punong-puno na tayo. Sobra-sobra na. Tapos ngayon, Genesis Creation Day 5. So tandaan natin, ang sa ika-5 araw, so natapos na ang araw, ginawa na ng Panginoon ang mga isda at mga ibon. Naging gabi na. Tapos na ng ika-5 araw. Di ang sunod na, ika-6 na araw na. Ano ang ginawa ng 6 araw lang gumawa ang Panginoon ay? So ang ika-6 na araw, sa Genesis 1:24, pagkatapos sinabi ng Diyos, magkaroon ng iba't ibang uri ng hayop sa lupa. Mga hayop na maamo at mailap, malalaki at maliit, at iyon nga ang nangyari. So sabi ng Panginoon, magkaroon daw ng hayop. Di ba na ang lupa, meron ng mga kahoy, pero wala pang, kanina ang ginawa, sa kalawakan pa. Tapos sa mga isda sa dagat. Ang lupa, may tanim pero wala pang nakatira. So sa ika-6 na araw, doon niya ginawa ang nilikha ng Diyos ang lahat ng ito at nasiyahan siya sa nakita niya. Inano niya ang iba't ibang uri ng nilikha niya, ginawa niya ang iba't ibang uri na hayop. So andyan makikita natin kabayo,
giraffe, elephant, unggoy, tiger, lion, baka, kambing, ano pa? Kambing, baka, kabayo, Anwang. oo, yan ang ginawa niya. Basta marami yan sila, kumpleto. So nasiyahan uli ang Panginoon. So kulang ang lupa, kulang na walang gumagalaw. So nang may gumalaw, mas nasiyahan uli ang Panginoon. Tapos ngayon, ito, espesyal niyang, may ginawang espesyal ang Panginoon. Pagkatapos sinabi ng Diyos, liklahin natin ang tao ayon sa ating wangis. Sila ang mamahala sa lahat ng uri ng hayop, mga lumalangoy, lumilipad, lumalakad, at gumagapang. So, kailangan gagawa daw ang Panginoon ng tao daw, kamukha daw ng Panginoon. Tapos ang tao daw, ang mamahala daw sa lahat. Di ba gumawa siya ng mga isda, gumawa siya ng mga ibon, tapos gumawa siya ng mga hayop. So ang tao pala ang mamahala doon sa kanila. Kasi ang tao, kauri ng Panginoon. So kaya tayo, marunong tayong mag-isip, marunong tayong magsalita, matalino tayo. Pero ang mga isda, hindi man yan sila marunong magsalita. Hindi rin naman ang mga ibon, hindi rin. Ang mga hayop, makaintindi sila minsan. Pag sinabi mong, mga kalabaw, pinalo mo, lakad na sila, kabayo. Pag pinalo mo, lakad sila. Tapos pag pinahinto mo, hinto sila. Mga ganun lang naintindihan nila. Tapos ngayon, ang mga aso, minsan, mga pusa, ngayon, nakakaintindi na sila. Yung iba, kasi tinitrain sila. Pero yung mga kalabaw, baka, kabayo, diba? Paluin mo, lakad sila. Tapos hinto din sila. Ganyan. Pero hindi sila masyadong nakakaintindi. So ang tao, ang mamahala sa kanila, yun ang ang ginawa ng Panginoon. Tapos, ang sabi sa Genesis 1:27-28, kaya nilikha ng Diyos ang tao, lalaki at babae ayon sa wangis niya. So binasbasa niya sila at sinabi, magpakarami kayo para mangalat ang mga lahi ninyo at mamahala sa buong mundo at pamahalaan ninyo ang mga hayop. Yun, di ba sabi ng Panginoon kanina sa mga isda at sa mga ibon, magpakarami daw kayo, punuin daw niyo ang buong mundo. Ganon din ang sinabi niya sa mga tao, magpakarami din daw ang mga tao. Oo, para mapuno daw natin din ang mundo. Tapos, at pamahalaan daw natin tayo daw ang mag-alaga sa mga hayop, sa mga isda at sa mga ibon. So, ang tao daw mamahala sa kanila. Tapos, kung paano ginawa ang tao, sa sunod na natin pag-aralan, kung paano ginawa ang tao. Kasi ang tao, di ba ang mga, pagsabi niya nga, lumitaw, ang mga, tumubo, ang mga tanim, tubo. Lumitaw ang mga, ang lupa, lumitaw ang lupa. Tapos yung mga isda, yung mga ibon, lumitaw lang sila, Nay. No? Pero ang tao, hindi sinabing tao, ang mga hayop, lumitaw sila, sinabi lang na Panginoon. So lahat sa pamagitan ng pagsalita lang na Panginoon, na ginawa sa pamagitan ng salita. Pero ang tao na special, hindi siya ginawa na gumawa ako ng tao, tapos tao, at nandyan na ang tao. Hindi ganun ang paggawa ng tao. Ang paggawa ng tao ay hinulma ng Panginoon, ginaya sa mukha, wangis sa mukha ng Panginoon. So ginawa ang tao, ginawa siya, hindi siya na sinabi lang at biglang
biglang tumubo, bigla lang na lumitaw. Hindi ganun ay. Ang tao, special, ginawa siya ba? May ginawa ang Panginoon, hindi lang sinabi. So sa susunod, yun ang ang paggawa ng tao. So ngayon, ano ang nangyari sunod? Ika-6 na araw na no? Ika-6 na araw na. So ganyan no, Genesis 2:1. At natapos likhain ng Diyos ang kalangitan. Natapos na niyang gawin, likhain ang kalangitan. Tapos na ang mundo, buong mundo at ang lahat ng naroon. Ha? Tapos na niya itong mundo, itong liwanag, natapos na niya ang kalangitan, natapos niya ang lupa, natapos niya ang tanim, natapos na niya ang ika-4, sun, araw, bituin at buwan at bituin. Ang ika-5, yung ano nga yun? Mga isda, tapos mga ibon, tapos ika-6, yung mga hayop, at tapos yung tao. Si Adan pa ang ginawa niya, Nay. Wala pa si iba sa ika-6 na araw. So natapos na ron. So natapos na to ng Panginoon sa ika-6 na araw. 6 na araw lang niyang ginawa, Nay. Ngayon, Genesis 2:2-3. Natapos niya ito sa loob ng 6 na araw. So natapos lang niya, Nay, sa 6 na araw. Tapos anong ginawa niya? 7 araw man siyang gumawa, oh. At nagpahinga siya. Nagpahinga siya sa ika-7 araw. So 6 na araw lang siyang nagtrabaho, Nay, at gumawa ng mundo at laman ng mundo. 6 na araw lang. Sa ika-7 araw, Nay, ayan o, nagpahinga ang Panginoon. Nagpahinga siya. At dahil nagpahinga siya sa ika-7 araw, ano ang ginawa niya? Binasbasan niya ang ika-7 araw at itinuring na di pangkaraniwan. So, dito sa English, God rested. Nagpahinga siya. Binasbasan niya, God bless. Gibless niya, panalanginan niya ang ika-7 araw. Tapos, at itinuring niya na di pangkaraniwan. God sanctified the Sabbath day. Itinuring na di pangkaraniwan. Special day na iba. Kasi yung ibang araw, normal lang na araw. Di pangkaraniwan, special day ang ika-7 araw. Dahil sa araw na ito, nagpahinga siya nang matapos niyang likhain ang lahat. Ngayon, ang sasunod nating pag-aralan ay paano ginawa ang tao. At sasunod din nating pag-aralan, di ba ang sabi dito, unang araw, pangalawang araw, pangatlong araw, pang-4 na araw, pang-5 araw, pang-6 na araw, pang-7 araw. Walang sinabi kung anong araw yan. So kung ano ba ang unang araw, o pangalawang araw, kung ano, hindi sinabi. Kaya yan ang pag-aralan natin sa sunod. So yan ang ginawa ng Panginoon sa ika-7 araw. Ang ibig sabihin ay nang nagpahinga siya, hindi yung nagpahinga siya dahil napagod. Di ba ang tao magpahinga na mapagod, tapos matulog. Nagpahinga lang ang Panginoon sa pagtrabaho, pero hindi siya napagod. Tapos, ang Saturday, ang ika-7 araw, ayan o, nasa Exodus 20:10. Pero, ang ika-7 araw, ang araw ng pamamahinga, ay italaga ninyo para sa akin ang Panginoon na inyong Diyos. Huwag kayong magtrabaho sa araw na iyon. O, pati ang inyong mga anak, mga alipin, mga hayop, o mga dayuhan na naninirahan sa inyo. So, sabi ng Panginoon, ang ika-7 araw daw ay araw ng pamamahinga. Yun daw ay itinalaga ninyo para sa akin. So, ibigay daw natin yung araw, yung 6 na araw,
binigay niya sa atin para magtrabaho tayo, gawin natin kung anong gusto natin gawin ay. Pero ang ikapitong araw daw, araw ng pamahinga, di ba kanina nagpahinga ang Panginoon. So ang araw daw na ito na ikapitong araw, ibigay daw natin sa Panginoon, sa Diyos ba na gumawa ng lahat-lahat ng buhay natin, ng pagkain natin, lahat ng tubig natin, lahat na tinitirhan natin dito, gawa man lahat siya ng Panginoon, hangin na hinihinga natin, na may araw tayo para makatrabaho, may gabi para makatulog, at tapos yung mga pagkain natin, o tubig na inumin natin. Diba siya man lahat ang gumawa niyan? Kaya siya ang Panginoon natin. So, hinihingi niya na ang ikapito daw na araw ay ibigay daw natin sa Kanya. Italaga ninyo para sa akin. Ibigay natin sa Kanya, special para sa Kanya, ang Panginoon na inyong Diyos. Siya ang Panginoon natin. Sabi daw niya na, huwag kayong magtrabaho sa araw na iyon. Kaya kung Sabado na, lagi natin isipin na ang araw ng Sabado hindi atin. Kasi binigyan tayo ng 6 na araw. Ang ikapito, sa Kanya yun ay para anuhin siya, pasalamatan. Yan ang ibig niyang sabihin na maalala natin na siya gumawa lahat. No? Hindi natin makalimutan. Kasi kung hindi natin yan ginawa, makakalimutan natin na mayroong Panginoon na gumawa sa atin. Kasi wala tayong araw para alalahanin at pasalamatan siya. So wag daw kayong magtrabaho, pati daw yung mga tao sa loob ng bahay natin, kahit daw mga bisita daw natin, hindi daw tayo magtrabaho. Kasi ang araw na yan ay di ba kanina ng Panginoon yon, nagpahinga siya, ginawa niyang special ang araw na yun, at yung sabi niya dito, binasbasan niya, binasbasan niya ang araw na yan. So ang sabi dito sa Marcos 2:27, at sinabi pa ni Jesus sa kanila, ginawa ang araw ng pamamahinga para sa ikabubuti ng tao. Yun pala, binibigyan pala tayo ng ikapitong araw para magpahinga tayo. Para pala sa ikabubuti natin. Para sa 6 na araw magtrabaho tayo, meron tayong isang araw na magpahinga tayo, Nay. Yung katawan natin makapahinga, tapos maalala natin ang Panginoon, pasalamat tayo sa Kanya. Tapos i-bless ulit tayo ng Panginoon. Sa sunod na unang araw uli, makatrabaho tayo. Bibigyan ulit tayo ng ng Panginoon, lakas. No? So, kung gagawin natin to sa every week, linggo-linggo, pag ginawa natin to, so, pag susundin lang natin yan, para sa ikabuti natin ay balance ba? Hindi nga ibang tao walang pahinga, puro trabaho. Ay, paano na lang hindi na sila makapahinga? Kaya yung ibang tao, sige, walang pahinga, overtime pa, trabaho ng trabaho. Tapos, maraming ang pera, pero bandang huli magkasakit. Tapos yung pinag-ipunang pera, wala rin namang mangyayari. So kung susundin lang natin to, para pala sa ikabubuti natin. Kasi alam ng Panginoon kasi siya ang gumawa sa atin, kailangan natin to. Para yung isipan natin makapahinga. Kasi kung puro na lang tayo trabaho, puro problema, so walang pahinga ang natin, gawas, spirito natin. Tapos kung Saturday, sa ikapitong araw, kung magpahinga tayo, marelax tayo, tapos puro pasalamat sa Panginoon. Kasi ang source, ang pinanggalingan ng lahat ng energy natin, lahat ng talino natin, lahat ng sa Panginoon kasi yan galing. So kung tayo sa Kanya, pasalamat sa ikapitong araw,
anuhin uli niya tayo. Para ba na, halimbawa ito anong laptop. Kung gamitin mo to ng buong araw mawala yung power niya, kagaya ng cellphone. So ngayon, kailangan mo siya uli i-charge para mapuno siya uli. So ganun pala ang gusto ng Panginoon. Sa 6 na araw, magtrabaho ka. Mawalan ka na ng battery, kailangan mo uling i-charge para magkaroon ka ulit ng power. Yun pala ang ng Panginoon. Para sa pagtrabaho ulit natin ng 6 na araw, na meron tayong lakas, tapos kailangan natin ang Panginoon kasi kung walang Panginoon, kaya yung minsan ang trabaho natin daming malas, ang daming problema, mga away-away kasi hindi kasi sila nag-charge sa Panginoon. Wala silang ng pahinga na mag-connect sila sa Panginoon. Dapat mag-charge sila para mayroon sila uling battery. Kailangan natin para i-bless ulit tayo ng Panginoon na ngayong sunod na linggo, anuhin ko kayo ng pangailangan nyo, ng mga energy nyo, tutulungan ko kayo sa problema nyo. Tapos pagka 7 araw na ulit, balik ulit tayo sa Kanya. No? Kasi kung wala, diretso-diretso lang, ay parang cellphone, maubos ang battery. Oo. Kasi, kung wala ang Panginoon sa buhay natin, ay, kasi siya lahat ang niyan yung kaalaman natin, energy, ang So, kung yun ang sinasabi niya, na ang pamamahinga daw ay ginawa ng Panginoon para daw sa ikabubuti ng tao. Sinabi dito sa Biblia, pero kung tanungin natin ang mga doktor tama yan ang sinasabi ng Bible. Na kailangan niya matulog tayo ng maaga para kinabukasan uli may energy tayo. Pero yung ibang tao, nag-overtime na, anong oras na matulog, ilang oras lang ang tulog nila. Kaya yan, pagdating ng nila, pag senior na sila, di ba? Hindi na sila maabutan ng ilang taon, marami na silang sakit kasi hindi sila nagsunod. At ang Panginoon ang nakaalam kasi siya gumawa ng buhay natin. Kaya alam niya kung anong kailangan natin. Oo. So, ang Panginoon, ang Biblia kung susundin natin to, lahat to turo sa atin. Parang ang nanay ba nagtuturo sa anak, lahat ng tinuturo ng nanay at tatay sa mga anak nila, puro yan kabutihan ng anak nila. Walang magulang na nagsabi na magbisyo kayo, o masama, magnakaw kayo, or kayo doon, magsinungaling, manluko kayo. Hindi yan sinasabi ng ang mga magulang, walang sinasabing masama sa mga anak. Kaya itong Panginoon, lahat ng sinasabi niya dito, kung susundin natin, para yan sa atin. Kaso lang, si Satan, di ba siya ang kay Eva na, kainin mo yan, di ka mamamatay. Niluloko niya si Eva kasi para makaganti siya kay Jesus at madamay ang tao kasi hindi na siya makalaban kay Jesus, makaganti kay Jesus. Kaya yung ginawa ni Jesus na ang tao, na love ng Panginoon ang tao, doon niya gantihan. Parang ikaw na iba, meron kang kaaway, galit sa'yo, hindi man makaganti sa'yo kay, halimbawa, mayaman ka, doon na lang sila mo ganti sa mga mo, kung sino yung mga mahal mo, yun ang gantihan. So yan si Satan, hindi niya kaya ang Panginoon, kaya tao ang ginagantihan niya para makaganti siya. So yan. Pero kung ito, makapangyarihan to, huli, hindi basta-basta. Kasi lahat ng ang mga libro, tulad ng mga dati, sino yung mga presidente natin sa una, yung mga hero natin sa una, si Jose Rizal, sila Bonifacio, sino yun yung mga hero natin sa Pilipinas. Sa ngayong panahon, hindi na nila nakikilala kasi hindi na pinag-aralan sa school, hindi na binabasa yung
mga story nila. Mm. Ilang taon pa lang ngayon. Samantalang itong Bible na ilang years na to. Mm. Mag 6,000 years na ang Bible. Sa simula ha, nung ginawa ang mundo, 6,000 years na. No? Grabe kapangyarihan na nabuo ito. Ang sinulat nung unang panahon hanggang kay Jesus, nabuo siya. Tapos na-preserve hanggang ngayon. Kasi ito, kung hindi ito, walang kapangyarihan ang nagsulat nito at hindi preserve ng makapangyarihan para makaab sa atin to, para tayong lahat ay ligtas. Itong Bible, wala na to. Hindi na natin to mababasa ngayon at hindi na natin malalaman kung saan tayo galing. Pero makapangyarihan talaga. So maniwala tayo na ang Panginoon totoo, makapangyarihan talaga siya. At lahat ng nandito na makapangyarihan, totoo, lahat ito makakabuti sa atin. Kaso lang, mayroong mga tao, bakit daming relihiyon, dapat maraming mga sinusunod, nalilito ang mga tao na kasi yun ang gawa ni Satan. Gusto niyang lituhin ang mga tao, hindi maniwala sa Bible, hindi maniwala kay Jesus, lituhin sila, merong manduluko, kay para hindi na nila malaman ang katotohanan, ayaw nila magbasa ng Bible kasi hindi naman yan totoo. Meron naman nagbabasa ng Bible, iba pagkaintindi nila. Tapos wala naman na yung mga utos, wala mga diba, panggugulo lang. Ang atin, dito talaga tayo kasi totoo, makapangyarihan na ginawa talaga ng Panginoon to. Ay kung hindi tayo maniwala dito, di hindi natin alam saan tayo galing. Oo, kasi yung nagsasabi lang na paano ginawa ang tao, saan tayo galing, dito lang talaga sa Bible. So ang sunod nating pag-aralan, paano ginawa ang tao, at kung ano yung unang araw, pangalawang araw, pangatlong araw, panglimang araw, pang-apat na araw, pang-limang araw, pang-anim na araw, pang-pito, kung ano yan siya. Titingnan natin sa kalendar, ano ba ang unang araw. Tapos, Lunes, di ba? Linggo ang unang Linggo araw ang sa kalendar. Tapos kung paano ginawa ang tao, no? Special siyang ginawa ng Panginoon. So yan ang sunod natin na pag-aralan. Sige. Pray na tayo. Mahal na Panginoon, nasa langit, maraming salamat sa oras ng pag-aaral namin ni Nanay. Sana naintindihan ni Nanay ang pinag-aralan namin at makilala ka niya, Lord, matanggap ka niya, Lord, na kanyang Panginoon, at sana, Lord, ay masunod namin lahat ng mga sinasabi mo, Lord, at maintindihan namin kung ano yung gusto mo, Lord, mangyari sa buhay namin. Tulungan mo kami, Lord, na lahat ng sinabi mo, Lord, ay aming susundin. Tulungan mo kami, Lord, kasi hindi namin maintindihan at kaya, Lord, kung hindi mo kami tulungan. So maraming salamat, Lord, sa pagpadala mo ng Holy Spirit para kami ay tulungan at turuan, i-correct. At salamat sa pag-preserve ng Bible, Lord, na andito pa rin siya, Lord, hanggang ngayon para kami ay turuan. Maraming salamat, Lord. We pray in Jesus Christ's precious holy name. Amen. Night na. Salamat, Ginoo. Okay.